Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't nagpatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung di siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung di siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung di pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipaghintulot ninyo sa lupa ay paghihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Padre. Kamusta po kayo? Wednesday na naman at nagkakatipon muli tayo dito sa dambana ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Sa pagninilay po natin ngayon, real talk lang po. Ano po ba ang ating ginagawa kung meron po tayong hindi kasundo? Ano po ba ang ginagawa natin kung meron po tayong tao na nagkasala sa atin? Merong 3 madalas na gawin. For sure nakaka-relate po kayo. Una, hayaan mo na lang. Kung wari meron taong hindi ka kasundo, pabayaan mo na lang siya. Deadmahin mo na lang siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Mas okay ng ganito na walang pansinan kaysa naman magkaroon ng komprontahan. Deadma. Pangalawa, yung mga medyo matapang-tapang, komprontahin mo. Kausapin mo. At kung kailangan, pagsabihan mo ng harapan. At di may iwasan, baka nga minsan, mauwi pa sa sabunutan at sa hindi magandang pangyayari. Pero ito pangatlo, for sure lahat tayo nakaranas nito. Kung di mo kayang lapitan, kung di mo kayang deadmahin, at hindi ka na talaga makapagpigil, simple lang ang gagawin, i-post mo sa Facebook. Doon mo ipangalandakan sa buong sambayanan. Ano ang problema mo sa taong ito? Magparinig ka. At ang nangyayari, yung maliit na butas, lalaki. Kasi hindi nagkaroon ng pag-uusap, hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan. Ito ang normal na ginagawa natin mga Pilipino. Pero mga kapatid, maganda po ang ating ebanghelyo ngayon sapagkat
si Jesus tinuturuan tayo paano natin haharapin ang kapatid nating nagkasala o nakasakit sa atin. Paano? 3 letter C, madaling tandaan. Unang letter C, mga kapatid, is correction. Tandaan natin, correction, hindi condemnation. Ang habol natin, ang gawain ng isang Kristiyano, wastuhin ang kapatid na nagkamali, hindi ikundina. Umami na po tayo, mabilis po tayo magkundina pag may pagkakamali. Pero ilan po ba sa atin ang nais iwasto ang ating kapatid na nagkamali? Iwasto sa kanyang pagkakamali, iwasto sa kanyang pagkakasala. Yan po ang sinasabi ni Jesus. Tulungan natin ang bawat isa. Lahat po tayo nagkakamali. Pero naniniwala po tayo, lahat tayo pwedeng magbago. Lahat tayo pwedeng maging mas mabuting tao. Lahat tayo matututo sa ating pagkakamali. Lahat tayo pwedeng bumangon sa ating pagkakadapa. Kaya ang paraan ng Panginoon, correction, hindi condemnation. Tulungan, turuan, hindi lalong ibagsak. Which brings us to the second letter C, channel. Para kay Jesus, may 4 steps. Anong gagawin natin para i-correct ang ating kapatid? Step number 1, kausapin mo ng personal. Muli, huwag mong i-Facebook ang problema. Kumprontahin mo, kausapin mo ng tao sa tao, puso sa puso. Sabihin ang pagkakamali. Sabihin ang pwedeng ayusin. At sabi nga ni Jesus, kapag nakinig, naayos sa pagkakamali, salamat sa Diyos na panalo natin yung ating kapatid na nawala. Kung hindi makinig, step number 2, humanap ka ng kasama mo na nakaranas din ng pagkakamaling iyon. Hindi para idikdik ang pagkakamali, kundi para ipadama na hindi lang ikaw ang naapektuhan sa kanyang maling gawain. Meron ding iba. Hindi po marites, hindi po sulsol yung 2 o 3 tatawagin, kundi muli para mapadama na may maling nagagawa at maraming naapektuhan. Pangatlo, kung hindi pa rin nagbago, itaas mo sa simbahan. Sabihin sa pamayanan, sapagkat may pamayanan na handang tumulong sa kapatid natin nagkamali. At ang pamayanan, hindi siya babatuhin pababa, kundi tutulungan iwasto ang kanyang pagkakamali. At kung hindi man magbago pa rin, step number 4, sabi ni Jesus, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pangatlong letter C, care. Para sa Mahudyo, pag sinabing hentil o publikano, hindi ka nakasali. Pag sinabing hentil o publikano, hindi ka na karapat-dapat pansinin o maging miyembro ng komunidad, kumbaga, out ka na. Pero mga kapatid, tignan natin si Jesus. Paano ba niya tinrato ang mga hentil at publikano? Hindi ba binigyan niya ng bagong pagkakataon? Hindi ba mga hentil binigyan pa rin niya ng mabuting balita? Hindi ba mga publikano kasama niyang kumakain? Kasi naniniwala siyang lahat ng tao may pag-asang magbago. At ito ang ibig sabihin ng care. Ang pag-aalaga na ating ginagawa natin dahil naniniwala tayong pwedeng magbago kahit sino. Sa tulong at grasya ng Diyos, sa gabay ng komunidad, at higit sa lahat, sa pagbabago na mismong yung tao ang nais na simulan. Para po yung tripod. Dapat yung 3 magkasama. Grasya ng Diyos, yung tulong ng komunidad, at yung tao mismo gusto magbago. Kasi aanhin po natin ang grasya ng Diyos at ang tulong ng komunidad kung yung tao ayaw naman tanggapin yung pagkakamali at yung
paanyayang magbago. Ito po'y hindi lamang sa ibang tao, applicable din po sa atin ito. Kaya sa pagpapatuloy natin pagdiriwang, tandaan, ang taong nagkamali, hindi natin sinasaktan. Ang taong nagkamali, hindi dapat dedmahin. Kundi, 3 letter C, madaling tandaan. Una, correction. Pwedeng wastuhin, pwedeng itama, pwedeng ayusin ang pagkakamali. Pangalawang letter C, channel. May tamang proseso, step by step, puso sa puso na paraan upang ipakita ang pagbabagong pwedeng makamtan. At pangatlo at panghuling letter C, care. Ginagawa natin ang pagwawasto dahil ito'y kapatid natin. Hindi natin pinababayaan ang ating kapatid, bagkus ito'y ating naalagaan at ginagabayan patungo sa kabutihan. Amen.